Kasi it's nonsense. Actually, kung totoong gustong magtrabaho po kayo talaga behind the camera. Yan ang po masasabi ko po sa inyo. Ipakita nyo po yung outcome. Hindi po yung maglalakad lang kayo. May mga nakasunod na camera. Doon kay Irap, nagawa na. Kay Linilugaw, ginagawa, naghihintay ng bus na hindi naman tamang bus station. Kayo naman, grabe. Talagang, alam nyo po ba dito sa ibang bansa, ang mga politicians dito, sumasakay ng mga train, sumasakay ng bus, minsan magkakabungguan pa kayo. Walang mga bodyguard. Dyan sa atin, grabe. So, pero, alam nyo po ba na kung magkano ang sinayang nyo doon na pera ng taong bayan, yung sahod ng security guard, pagkadami-daming bumubuntot sa inyo ng mga security guards, imbis na yung mga pulis, manghuhuli na lang ng mga mafioso, mga terorismo, kayo pa dyan yung binabantayan. Grabe. Pwede naman po kayo magtrabaho, Sir Isko at Ma'am Berna Puyat, ng hindi puro press release. Tama na po yung 3 dekadang puro press release ang nangyari dyan sa Pilipinas. Pero anong kinalabasan natin? Third world country pa rin po tayo. So, mas maganda po sa palagay ko, yung totoong naglilingkod na from the bottom of their heart na talagang may kalalabasan na mabuti at hindi puro in short, paipal. Sa bagay, ay salute you, Sir Isko, dahil nakikita ko naman po na kahit sinusurprise nyo po mag-ikot ng Manila. So, I salute you po. Talagang hands-on po kayo. Pero, ang totoo pong leadership ay ganito po yan. Kaya po kayong mayor or mayor, kayo po ang namumuno, marami po kayong sanga-saka. Alam nyo po, tawagin nyo po yung mga barangay captain, tawagin mo yung taga-engineering, o ito ang gawin mo dyan, sa ganitong mga imbornal, ayusin nyo yan, sa ganitong distrito, ayusin nyo yan. Pagsamahin mo ang taga-engineering at saka yung barangay captain. Tapos yung ibang distrito na naman po, yun, ganun na naman ang gagawin. At saka kay Ma'am Berna Puyat naman, ang Secretary of Tourism, siya po talaga ay planning. Nasa management planning at saka kailangan mayroon kang mission, vision, kung ano po yung mga gagawin mo po para maisayos ang ating tourism. Hindi po pakwela kayo ng pakwela, pakyut ng pakyut. Alam nyo po, dapat yung mga nasasakupan mo po sa tourism, sila po yung halimbawa ikaw kay Sir Isko Moreno, coordination kayo, tapos, yung inyong mga galamay, yun po talaga ang coordination na magtatrabaho. Hindi puro photoshoot, pakyut. Pagod na kami po dyan sa mga photoshoot, pakyut. Kailangan po namin ng outcome. Katulad ng ginagawa ni Duterte. Pumupunta siya sa mga lugar na hindi photo shoot lang, di ba? Ganon ang totoong gustong maglingkod para sa bayan. So, Ma'am Berna, mag-isip po kayo ng isang panukala para maayos nyo po yung bansa in accordance to tourism.
since nasa secretary po kayo ng tourism, kunin mo po yung mga kailangan mag-coordinate po kayo doon sa kay Sir Simato, kay Sir Anyo, kay balitaktakan kayo kung ano yung mga nasa isip nyo. Like for example, bibigyan kita ng example na para maingganyo natin ang ating tourism dyan sa Pilipinas. Yung ating nagtatrabaho sa heritage, di ba? Aywan ko kung may mga worker pa tayo sa Heritage of the Philippines. Yung mga taong nagtatrabaho doon, yan po ay dapat may coordination po kayo. Kasi sila po yung dahil sila po yung nakakaalam ng ating mga heritage na mga lugar dyan sa Pilipinas, yung mga buildings, yung mga naiwan sa atin ng mga sumakop sa atin. Like for example, para maakit natin ang mga European, ayusin natin yung mga iniwan nung within 400 years na mga bineld. Di po ba maraming mga heritage buildings na build sa loob ng 400 years ang Spain. So para makit naman natin silang yung as of now, yung mga generation nito, makit naman natin sila na mag-come in sa atin sa Pilipinas bilang turismo sa atin. Ayusin natin yung mga naiwan dyan na mga antigong kayamanan ng Spain. May mapait man dyan na kasaysayan, pero ayusin natin sa pamamagitan ng paglilinis. Halimbawa, yung mga i-renovate natin ng kaunti, pero wag natin babaguhin yung design. Tapos yung kulay, parang old pa rin talaga siya na color. Huwag naman natin lagyan ng red, pink, or yellow, or blue na mga colors. So, yung color po niya, ibagay po natin nung kapanahon ng panoon. Yung mga mayroong mindset na ang kanilang, sa palagay ko dyan sa Pilipinas, may kanya-kanya yan pinaglalaban. Ang kanilang ipinaglalaban ay mga cultures, mga indigenous culture, mga Filipino cultures, mga ano pa ba yun? Languages. Like for example, sinabi ko na to sa mga vlog ko before. Member na, sila po yung mga i-coordinate nyo para ma-build up nyo po kung paano nyo yun may pre-preserve lahat. I-preserve natin yung ating mga, kasi dito, yung mga napupuntahan ko dito, yung kanilang mga castle. Yan, nagtutour ako doon sa kanila. Medyo luma na. Siyempre, hindi na pwedeng tirahan. Pero ang ginagawa nila ay nire-renovate nila. Pero yung color, kumbaga, yung ano pa rin. Yung design, yung color, yun pa rin. Pero, of course, kasi babagsak siya pag hindi siya renovate, pinapatibay lang nila.
So, nagtutor din ako niyan dito sa kanilang tinatawag na mga museum. Sa dami ng islands natin dyan sa Pilipinas, hanapin nyo po yan, Ma'am Berna. Hindi puro photo up-pakyut ang gawin nyo po. Dahil hindi po natin ikayayaman ng Pilipinas ang photoshoot ka ng photoshoot. Remember, 3 years na lang po si Pangulong Duterte. Hindi natin alam kung yung susunod na Pangulo ay ganun pa rin ang kanyang mindset na change is coming for the Philippines. Malay natin, the next president ay lugaw ang utak, katulad kay Ma'am Lynn eh. Ano ba yung sabi niya? Matters. Hi po sa Matters, yung ating mga Franciscan sisters and Sacred Heart sisters. Kumusta po kayo, sisters? Diyan sa Matters. Diyan sa Matter. Sa ating mga regards po sa lahat ng sisters, sa ating mga teachers from kindergarten, elementary, high school, and college, at ganoon din po sa ating mga estudyante. Patuloy lang po ang pag-aaral at patuloy lang po ang paghubog natin sa ating mga kabataan na magkaroon po yung lalaki po silang may values na tinatawag na GMRC, ang tawag namin yan noon, nung kapanahonan namin. Ngayon, pwede na nating sabihin, at least lumaki silang may Filipino values. And to my alma mater, Mama Mary, kung hindi po yata dahil sa inyo, hindi po ganito ang magiging ugali ko. Thank you kahit papano. Ang first course ko po ay dyan po ako sa inyo nag-graduate. Thank you po. At pinagtiyagaan niyo po ako na turuan. Ayan, thank you po, Mama Mary. So, yun po ang aking alma mater. Thank you po dyan sa kumbento. At hanggang ngayon pa naman po ay patuloy pa rin po ako nag-aaral. So, sa tagal ko na pong nag-aaral, ito po ang kinalabasan, Master of None. Pero wag po kayo mag-alala, lahat ng inaaral ko, gagamitin ko po ito lahat dyan sa Pilipinas. At ito nga po, sinishare ko minsan sa inyo yung iba doon. Pero iba po yung actual na talagang implementation. Pero at least si Pangulong Duterte magaling magka-catch up eh. Pinapakinggan niya yung kahit yung mga contribution or mga panukala ng mga katulad naming mga kindergarten lamang pang natapos. Thank you po, mahal na Pangulo. Kasi ang totoo pong pag-unlad ng ating bansa, hindi lang po ang presidente, ang senador, ang congressman, ang mga mayors, mga barangay captain. Hindi po kayo unlad kung kayo-kayo lang. Dahil pag kayo-kayo lang po, ang mangyayari po, kanya-kanya lang po kayo ng nakaw sa pera ng taong bayan. Kailangan po, minsan, pakinggan nyo rin po, katulad po ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Pinakikinggan niya po yung hinaing ng mga katulad po naming mga mahihirap, salat sa buhay ng mga Pilipino, mga kindergarten lang po ang inabot, at isang kahig, isang tuka. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa pagre-response nyo po dyan sa aming mga suggestion, mga kinocontribute, na kahit papano ay
hindi man po namin na ibibigay ng totally kabuuan, kahit summarize lang, at least nakukuha nyo po yung kabuuan. Kaya ay salute you po, sir. Especially po yung ating tax reform, kailangan po talaga yan. At saka yung ating federalism, kailangan na kailangan po natin yan. Kailangan po magkaroon tayo ng 17 federal regions para yung terrorism, maano po siya, masuffocate. Kasi pag ang federalism po ay mangyari na po, bawat federal regions ay magkakaroon po sila ng, lahat po ng tao ay makikisali na po doon na kung mayroong taong kahinahinala, siya man ay foreigner from America, foreigner from Syria, foreigner from dyan sa mga ISIS na yan, hindi po siya magtatagal dyan sa Pilipinas kasi masusuffocate po siya or masusubaybayan siya ng every federal regions. Hindi katulad ngayon na yung mga ano natin dyan, yung ating mga terrorist ay nakakapunta ng Visayas, nakakapunta ng Mindanao, nakakapunta ng Maynila. So, paano-ano sila. Tapos yung ating ano ba yan? Yung ating mga ang style pala nitong international illegal drugs, ganito pala yan. Halimbawa, from Mexico or from Europe, mayroon manggagaling dito from eastern country ng Europe, kasi mostly dito naman sa eastern country ng Europe gumagalaw yung illegal drugs. Mayroon yung mga big time na nandito sa Eastern Europe. Ang gagawin, kunyari sa Philippines, magto-tourist, may tourist visa, pero yung illegal drugs nakaload na sa mga ship or by plane. Tapos, mayroon silang kakutsaba doon sa Pilipinas na mayroon ng tatanggap doon. Ngayon, pag nakalusot, sasabog ang illegal drug sa Pilipinas. Kung hindi nakalusot, so itong tao na ginamit dyan sa Pilipinas, siya yung magiging mayaman. Ganun pa lang ano niyan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga tourist. Kasi kunyari nagtutourist sila dyan. Yung iba nga, hindi na umalis sa Pilipinas, nag-for good na. So, Mindanao, Visayas, Manila, paikot-ikot na lang sila, nagpo-for good na sila dyan sa Pilipinas. Pero yung kanilang contact let's say sa Mexico, let's say dito sa Europe, let's say sa US, yung kanilang contact, tuloy-tuloy lang na nagpapadala dyan sa Philippines. Kasi dyan sa Philippines, kumbaga sa highway, maluwag siyang highway. Kasi wala nga po tayong death penalty. Nakita nyo po, kahit mga babae na mga European, nagdadala dyan ng drugs. Yung po ay mga taga-Eastern Europe. Kumbaga, mahirap din silang bansa. Katulad yung mga pinupunta ni Noynoy Abnoy noon. Yan yun doon. Mahirap silang bansa dito sa Europe. Parang Pilipinas lang, marami rin silang mga isang kahig, isang tuka. Basta mahirap din sila. Iyon. Hindi naman sila makapag ikot-ikot, like for example, ng mga progressive country dito sa Europe, dahil hinuhuli sila, madali silang nadidetect dahil magaling ang kanilang mga aparatos dito. So, dyan sa Pilipinas, mahina ang ating militarization, detector, mahina pa ang ating mga pulis, hindi pa tayo na-upgrade. So, kailangan po talaga ma-upgrade natin ang ating
ang ating technology para at least nadidetect natin sila kung paano ang movement nila dyan sa Pilipinas. Kaya nga po, mahal na Pangulo, ang unahin po talaga natin ang ayungin. Ang ayungin. Ang ayungin hindi naman totally island, parang ano lang siya, pero tayuan po natin siya talaga dyan ng parang castle, tapos may mataas na parula or lighthouse para the whole Philippines kahit papano makikita mula Hulo hanggang Batanes. Kita niya, kaya kailangan pataasan na lang siya dyan. Tapos yung mga every islands, lagyan naman ng maliliit na lighthouse para sila yung connected. Kailangan po natin ng ating mga computer engineer. Kaya wag na po natin pakawalan yung ating mga fresh graduate na mga computer engineer. Dahil sila po ang pwedeng magkabit-kabit dyan sa mga electronics na yan. Computer engineer, mga IT natin, yung ating mga computer science. Basta lahat ng any kind of scientist natin dyan, yung mga researcher, kailangan na kailangan po natin dyan. Kailangan po sila ng military. Kasi at least yung alam ng military, pwede ano dito sa or konting training na lang, pwede sila training ng kaunti. Pero and then itong alam naman itong mga computer engineer, computer science, mga ITs natin, pwede na i-tutorial dito sa mga military. Kasi katulad sa amin na lang sa grupo namin. Ako yung hindi naging scientist. Ang nasamahan ko lang sa kanila, mag-aral kami ng psychology. Hindi pa ako nakagraduate doon sa psychology, 2 years lang, gumibap na ako. So, akala ko, hindi na ako kasali doon sa grupo kasi hanggang sa napunta na ako sa fail estate, hanggang napunta na ako ng Gripa Life. Sisigwi lang tayo ng kaunti. Talking about Gripa Life, naalala ko, yung mga nagtitake po ng civil service, kung maaari lang po, yung mga nakapasa, hayaan na natin yung mga hindi nakapasa ng nagtake ng civil service. Yung mga nakapasa, please, i-save nyo po sila. Kailangan ilagay nyo po sila sa computer, i-save nyo po sila dyan sa government natin, sa Philippine Civil Service Commission. Kasi tingnan nyo, ako nung 2000 doon ako pumasa. 45 ang passing namin, 85 ang nakuha ko. Sa bagay, yun naman ay hindi naman ako ang gumastos doon. Ang gumastos doon sa akin sa pag-review ko ay yung Gripa Life. Kumbaga, utak ko lang doon ang puhunan ko. Sa pag-review, Gripa Life ang gumastos sa akin. Tapos, nung nag-take ako nung 2000 June 2 yun, 2000 85 yung nakuha kong score, 45 ang passing grade. So, ibig sabihin, pumasa ako. Bakit nung 2006, kasi 2003 napunta na ako dito sa Europe. Nung 2006, humihingi ako ng kahit man lang kopya o certification na kahit papano nakapasa ako ng kindergarten dyan sa Pilipinas. Wala. So, ang ginawa ko, nag-aral ulit ako dito. Nag-umpisa ulit ako ng kindergarten. Hanggang ngayon, hindi pa ako gumagrad. Hindi. Tapos na po ako ng kindergarten pala. Tapos na rin ako ng grade 1. Grade 2 na po ako ngayon.
O, biro mo, sa tagal na panahon, hanggang ngayon nag-aaral pa rin po ako, grade 2 na po ako ngayon. Joke, pakwila lang po yan. Hindi po, sa totoo lang po, kailangan po dyan Philippine Service Commission, i-preserve nyo po talaga, i-archive nyo yung mga taong mga pumasa na yung, kasi one day, one time, kakailanganin po yan nila. Ako naman, hindi ko yan inintindi noon kasi stable naman ako sa Gripa Life. Hindi ko naman akalain na lalayas ako dyan sa Pilipinas. Hindi ko akalain na ngingibang bansa ako. So, sabi ko, hindi ko yung kailangan. Yung pala kailangan. So, yun po. Kailangan i-archive nyo po yan talaga. So, tapos na tayo doon sa segue. Saan na ba tayo? Ayan. Nakalimutan ko tuloy. Dahil mahilig sa segue. Yun, doon tayo sa mga militarization. Kailangan po, Sir Delphine Lorenzana, okay lang po yan na mayroon tayong kaibigang US, mayroon tayong military exercises from other countries, pero the most important thing na yung ating bansang Pilipinas ay kaya nating i-protect. Hindi lang po yung Manila, but the entire country, the whole Philippines. So, kailangan nga po talaga ang federalism. Kasi once na federalism na, total, kahit naman po maging federalism, ang military po ay nasyonal. Ang madadagdag lang po doon pag naging federalism na, bali yung mga barangay captain natin, parang mag-exercise na sila ng parang paramilitary na parang anong tawag niya hindi lang barangay captain ang kanilang function, kung hindi, parang function na rin nila ang mag-detect kung sino yung kinasasakupan ng kanilang barangay. So, mag-i-start po tayo dito sa barangay. Kasi, actually, sa isang barangay ay magkakakilala-kilala po ang bawat isa dyan. Tapos, itong barangay captain naman natin, parang mayroon naman siya itatalaga na parang mga mga pinaka-backup niya na oy, ikaw, sa ganitong distrito, ikaw ang magtitingin kung ano-ano. Tapos palitan sila. Halimbawa, Monday, may isang grupo na sila yung parang ang tawag nyon, parang voluntary civilian force na talagang, let's say, hindi na entire Philippines na niluluko na naman ako nitong walang hiyang Facebook na to Huwag mo ako patay-patayan Facebook, loko ka. Hindi ko na nga na-upload yung aking na-upload ko nga yung video ko, paligtad naman, kaya binura ko tuloy. Tapos ngayon nagla-live ako kasi ayaw ko supposed to be mag-live. Ngayon na nagla-live naman ako, walang hiya itong Facebook. Pinapatay-patayan na naman ako. Mag-ayos ka Facebook yan. Tapos yan po dyan sa federalism. Hindi po natin kailangan mag-launch ng martial law the entire country. Kasi hindi naman ang the entire country talaga magulo. Like for example,
kapag itong masuppress na natin itong mga ISIS na nag-aano dyan sa Philippines, nag-training, like for example, itong mga kung saan-saan galing. Actually, ang ISIS, sasabihin ko sa inyo, America is sila yung founder, actually. Sila yung kumbaga nagpo-provide financially. Pero ang mga nationality ng kanilang mga training iba't iba. Kasi like for example, yung mga siraulo ng Syria, ang Syrian din naman ang sinisira. Ang mga siraulo ng Iran, ang kanilang bansang Iran din naman sinisira. Afghanistan, mga ilan lang doon yung training na ISIS, ang Afghanistan din naman ang kanilang sinisira. Dahil once na binubomba na ng Amerika, like for example, yung Iran, yung Iraq, yung Afghanistan, sino ang nagsasuffer? The entire country. Kaya sana naman dyan sa ating bansa, sa Pilipinas, ay huwag mangyari ang ganito. Ngayon pa lang na 1, 2, 3, wala pang Pilipino na totally na di-develop na maging ISIS, masuppress na natin sila. Kasi yung mga tao dyan na parang wala nang pag-asa sa buhay nila, na kahit naman sino ang mamuno, ganun at ganun din, corruption at corruption, hirap pa rin sila, ganun pa rin ang ganun. Alam mo, kung bibigyan sila ng perang milyon-milyon, let's say $100,000 US, ilan na yon, buhay na ang the whole family nila, so pwede na siya maging bomber. Ewan ko po yung nakukuha yung ibig kong sabihin. Pero kasi, ang utak nitong mga taong ito ay mahina, wala silang, desperado na sila sa buhay nila. Katulad sa akin, kung hindi ako nag-aral sa sobrang ginawa sa akin ng Mega World at saka Philinvestland, pero mo, lahat ng kinita ko, lahat ng savings ko, 20,000 euro napunta kay Mega World, 40,000 euro kay Philinvest. Na kanilang niloko sa akin. Kung ako hindi nakapag-aral, hindi ako kahit papano ay marunong mag-control sa sarili ko, either na maloka ako. Pero tinatawanan ko nga lang dahil alam ko naman na sige, compute lang ako ng compute. Total, nag-aral naman tayo ng konting economics. Sige, computing ko lang ng computing kung magkano ang value niyan dito sa Europe. O di at least, palaki ng palaki yung pera ko. Doko ba kayo? Pero kaya tinatawanan ko lang sila sa kanilang mga kalukuhan. Pero, kung ang utak ko ay desperado, katulad yan, walang mga pinag-aralan, desperado na sa mundo, kumbaga, di ang mangyayari ay kumbaga sasabihin ay putang itong Philinvest, itong Mega World, makatay na nga lahat, di ba? Ganun lang. Pero since na malawak ang pag-iisip ko at saka alam ko kung saan ko sila bibirahin, i-revenge. Darating nga araw, magpapanagporing kami. Kaya, ito, nakangiti pa rin, nakangiti lang. Kasi lintian, lintik lang walang gante. Sabi nga ng mga, mga Ilongga, lintian bao. Yan. Kaya, yun ang yan ang kaibahan. Tumatawa lang po ako dito, pero tumatawa po ako about sa vlog kong ito. Pero seriously, ito pong ISIS dyan sa Pilipinas, kahit isa lang yan sila, 2, 3, kailangan po talaga i-suppress natin yan hanggang hindi pa siya kumakalat dyan. At saka,
ang pinakamahirap kasi perang pinag-uusapan eh. Kaya nga itong ating mga informal settlers, informal shelters, itong ating mga NPA, itong ating mga mahihirap, itong mga street dwellers, yung mga natutulog sa kalye. Ayusin na ang government talaga, kailangan ang bawat cities na nasasakupan, ayusin talaga natin sila. Alam nyo po kung bakit. Kasi sila yung madaling maudyukan. Sa totoo lang po. Kasi wala na silang kapapag-asa sa mundo eh. Basta bigyan natin sila ng chance na magkaroon sila ng dignity na mabuhay ng maayos. Kasi hanggat hindi natin masosolve itong kahirapan dyan sa Pilipinas, yung mga mafioso at mga mafiosa na oligarkiya, elitista, mga panangkaw na mga nasa government, yan man po ay nahalal o hindi nahalal, yan lang ang puno ang kanilang mga bulsa. Tapos yung iba hikahos, hindi pa rin po natin masasabi na ang ating bansa ay umuunlad. Believe me or not, kasi ano yan eh, nagre-ratio po yan eh. Ang mayaman sa atin, napakatayog. Ang mahirap sa atin, lubog. So, pag i-ratio natin ang proportion, hindi tayo umaangat. Kasi kailangan magpanag po sila sa gitna. Yun. So, dito, tuloy tayo sa terrorism. Kailangan po talaga natin, at sa kapag federalism na, surprise po natin dyan yung mga ISIS na yan, yung mga MPA na yan, yung mga Abu Sayyaf na yan, at saka yung mga illegal drugs na yan. At saka, yung mga, yung mga plunderer natin, like for example, plunderer ng Dingbaksya, si Janet Garin, si Noynoy Abnoy, yung ng drugs, protector ng drugs, si Laila de Lima, tapos yung mga nasa bilibid, kung ilan man yun sila, 14, 15, 20, na mga big drug lords na mga na nandyan sa kulungan, na patuloy pa rin sila nagbibenta ng illegal drugs. Alam nyo po ang gawin nyo dyan? I-firing squad na yan sila lahat. Kasi hanggat bibigyan pa natin sila ng buhay, tuloy pa rin ang kanilang ligaya. Sampulan natin ng mga 20 dyan, yung mga 10 plunderer, 10 plunderer nasa government, nahalal man o hindi nahalal, 10 drug lords, drug protector. Tingnan natin kung mayroon pa yung magdala dyan sa Pilipinas ng illegal drugs na yan, at tingnan natin kung mayroon pa yung magnakaw dyan sa atin sa Pilipinas. I-firing squad talagang itapon natin sa basurahan. Ay nako, hanggat hindi po natin dyan sinasampulan sa Pilipinas, tapos yung mga terrorist na yan, 10 terrorist, yung nahuli nyo na 10 terrorist na yan, talagang caught in the act. 10 dyan, talagang i-firing squad yan. Death penalty, ibig ko sabihin, wag naman gawin na bara-bara. Kailangan magpasa po kayo ng batas ng death penalty. Plunderer, kasi milyon-milyon naman yung hinanakaw nila. Plunderer, hindi yan, ang alam ko yung mga plunderer na yan, hindi yan
Hindi yan ipapasa ng Senado at Kongreso dahil ang kauna-unahang masasampulan dyan ng firing squad yung taga-Senado at saka taga-Kongreso. Alam ko na yan. Kahit nga yung federalism, hindi papasa sa Senado kasi alam ng Senado na pag federalism na, wala na rin sila. Kasi alam nyo kung bakit wala na yung mga senators, mga mafioso at mafioso, mga protector ng illegal drugs, protector, mga plunderer, protector ng smuggling. Kasi pag federalism na, parliamentary form of government, kailangan pumunta sila doon sa kanilang provinces para tumakbo sila sa national. Like for example, kasi kung federalism na, lahat ng federal regions mayroong senador, kumbaga. Ngayon, ang senador natin, 24 nga. Pero lahat naman sila taga Luzon, di ba? Mangilan-ngilan taga Mindanao, ang Visayas, wala. Kung federalism, parliamentary form of government na, 17 senators na lalaban para dyan sa National Council, senators pa rin naman kung tutuusin yan sila, ay from Region 1 to Federal Region 17, so proportion po ang hatian. Hindi puro taga Maynila. Kaya ang nangyayari sa Maynila, ang magandang tulay, ang magandang kalye, babaklasin, ispaltuhin. Yung matinong highway, babaklasin, ispaltuhin. Kasi, yung mga old noon na mga kalye, solid na semento. Nakakuha si senator ng pera para gumawa ng kalsada. So, espalto na lang ang kanyang ipapalit doon sa matibay na semento kasi ibubulsan niya yung iba. So, plunderer si senator. Ganun po yan. Kaya, ang nangyayari sa Maynila, katulad naman pag-building, may magandang building dyan sa Maynila, sa Metro Manila, gigibahin, tapos magtatayo ng marupok na building, kasi ibinulsa yung iba. Ang nangyayari sa mga provinces, sa ibang regions, kahit nga yung kanilang mga munisipyo, naglalaglagan na yung mga naglalaglagan na yung mga kisame ng kanilang mga munisipyo. Kasi wala nang nakakarating doon sa mga provinces. So, kung federalism, parliamentary form of government, scattered ang budget. Scattered ang budget, scattered ang pagsiservisyo ng mga tao, plus ang security natin ay magiging maayos. At tsaka, doon maaano natin na ang president natin ay talagang more on military thinking. Kailangan active ang utak ng ating mga magiging presidente na kumbaga laging handa sa mabuting gawa. Yung susunod na Pangulo si Pangulong Duterte, okay yan, active naman siya. Na ang magiging sunod nating Pangulo, kailangan mayroon siyang medyo military thinking. Hindi katulad kay Leni Logaw, ha? Matters na ma-matter because of matter. Talaga, Ma'am Lene. Manay. Manay.
Uragon si Manay. Ay, nako, Diyos ko, pagkatulad kay Linang maging presidente natin, aywan ko nang. Lulubog ang buong Pilipinas. Kaya please lang, mga botante sa buong Pilipinas, pumili-pili naman kayo ng matinong susunod na Pangulo kay Pangulong Duterte. Grabe. Ay, nako, Diyos ko. Wag naman yung ipal, wag naman yung panangkaw, wag naman yung puro shoot ng shoot lang. Wag naman yung makadyos na yung pala ay magnanakaw. Grabe. ang nakakatawa na lang yung alam nyo po alam nyo po yung, bibigyan ko po kayo ng, mga detractors ni Pangulong Duterte. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-rebat kay Pangulong Duterte. Ang gawin nyo po habang nasa oposisyon kayo ngayon, hindi puro pa-preskon ang gawin nyo. Gumawa kayo so far ng, halimbawa maraming ginagawang mga mabubuti ngayon si Pangulong Duterte. Wag na kayo magpa-preskon kasi lalo na si Ma'am Lini Lugaw. Nahihiya lang lalo yung mga kaibigan kong mga galing sa mga Bicolano. nahihiya na nga silang angkinin na Bicolana sila eh. Sabi ko, wag kayong mag-alala. Mayroon namang mga matitino sa Bicol. Medyo yun naman ang parang i-promote nyo dyan sa politika. Wag naman yung katulad lang kay Ma'am Lini Lugaw na hindi natin alam paano siya nakapag-teses sa paglolo niya. Paano siya pumasa ng bar. Paano siya nakagawa ng thesis. Paano siya gumawa ng, ano ba yan? Ginagawa namin noon. Paano siya gumawa ng report. Kasi yung alam ko, lawyer, puro mga yan eh, mga articles. Grabe. Pero, ayaw ko naman po mang-insulto sa tao, Ma'am Lini, sorry, hindi pa ako sa'yo nang i-insulto. Pero, pag nagsalita po kayo, medyo tigas-tigasan nyo naman po ng kaunti. At, wag naman po kayo parang 15 years old kayo dahil menopause na yata kayo eh. Hindi. Parang babae kayong hindi pa inaabot ng regla eh. Menopause na nga kayo. At saka, representative po kayo ng Pilipinas. So far, kahit naman po kayo ay fake vice president sa Pilipinas, kahit papano ay nire-respeto pa rin namin kayo na bilang representative ng Pilipinas. Pero ano pong ginagawa nyo? Sinisiraan nyo ang Pilipinas dito sa ibang bansa. Kaya yun, doon namin nadidetect na ang utak nyo po ay nasa talampakan. Ayun, bibigyan ko kayo ng trick, kayong mga posisyon ni Pangulong Duterte. Higitan nyo po yung mga ginagawang mga mabubote ni Pangulong Duterte. Para pagdating ng 2022, medyo naman mayroon kayong ipagyabang doon sa debate sa campaign debate nyo, di ba? Kasi pag ang inyong ididibit lang ngayon na katulad kay Hontiveros, ngayon na pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang anti-bastos,
Ay, nako, ma'am. Ang daming pagtutuunan ng pansin dyan sa Pilipinas. Yung dapat ang iaamon mong mga panukalang batas, security for the entire country. Mag-isip po kayo. Poverty, at saka yung food security, at saka marami kayong mga mabubuting gawin ng mga batas, hindi lang anti-bastos, at saka ang ginawa mong batas ay para lang kay Duterte. Talaga si Pangulong Duterte kailangan sumunod sa anti-bastos. Grabe, meron nga hindi nyo po ba alam, Ma'am Hontivirus, na tayo po ay democracy. Mayroon po tayo freedom of expression. Kaya kahit 1,000 anti-bastos ang bill na ipasa mo, permahan man yan ng 1,000 times ni Pangulong Duterte, mayroon din tayo freedom of expression since we are a democracy country. Kaya grabe po kayo. Diyos ko, napakabababaw ng mga utak nyo. Laliman nyo naman po ng kaunti yung inyong ribat sa ating Pangulo. Kasi nakakatawa na, ewan ko, hindi ko maintindihan kung saan yung ating buti na lang may taga-probinsyang Duterte na naging presidente. Kung mga tuwad na daan pang nanalo ay aywan. Lalo na kung si anong nanalo, si Fernando po Jr. Si Fernanda po. Putang ina. Ay, naku, grabe. Kaya, yung mga ganyang klaseng mga politiko, wala po silang mga leadership. Alam nyo po ba yun? Kasi, ang totoong politiko, may guts, may balls, at higit sa lahat, hindi takot pumatay kung kinakailangan. Self-defense, kumbaga. Hindi natatakot na mamatay dahil for the motherland, for the country. Ay, natatawa na lang ako sa sarili ko. Pero kung namatay ako nung bata pa ako, pinaglalaban namin ng samba, aywan ko, baka hindi na ako na ngayon nagsasalita. Siguro, sabi ni Lord, oy, Amelita, wag ka muna matitigok. Inutusan ang mga moro na sagipin ako para buhayin. Kaya thank you sa kamuruhan talaga. Ay, salute you. Kahit sinasabi ng mga loko-loko ang mga Muslim, pero sa totoo ang mga Muslim ay puso. Kaya, ang inyo pong lingkod kung pero ibig sabihin, that time, shallow pa yung aming mga utak, konti pa, hindi pa ganong malalim. Parang silinilugaw lang. Kumbaga, yan yung walang plano na ginawa. Basta ang inisip lang namin, love for the motherland. Ito ay para sa bayan. Buti nga mga nabuhay pa kami lahat. Praise God at mga scientists na sila ngayon. Ako na lang ang nag-iisang lokaret. Pero ang inyo naman pong lingkod ay humahabol, nag-aaral. Focus tayo ngayon sa pag-aaral. Kaya yung mga lovers, yung mga kaaway, yung mga haters, yung mga kaibigan, by side po muna kayo dyan. Yung aking mga kaibigan sa church,
Kahit hindi nyo po ako nakakasama, isama nyo na lang po ako sa inyong prayer. Kasi kailangan po ng aking utak mag-focus sa studies. Tulungan nyo po akong magdasal. Nabigyan ako ni Lord ng wisdom. Hindi na ako tumanga-tanga sa buhay. At saka pag Sunday naman po, nag-ano naman po tayo, nakikipag-usap naman po tayo kay Lord. Kahit hindi pa ako nakikipag-halubilo sa aking mga kaibigang mga taga-church, basta ako kay Lord pagdating ng linggo, araw-araw, bago matulog, kinakausap si Lord, pagising sa umaga, nagpapasalamat, pagising sa gabi, nagpapasalamat sa kanyang mga ibinigay na blessings. Yan. Sige lang po yan. Kasi, kung hindi po siya ang magpapaikot sa buhay natin, hindi po natin alam kung ano po ang magiging wisdom natin, ano po yung magiging patutunguhan ng buhay natin. Siya lang po ang tanging nakakaalam. Kasi, katulad ko, sa kaayaw ko ng kaayaw ko, no? Nung yung itinututor nila na sabi sa akin, Amelita, kailangan mag-aral ka talaga ng international economics. Sabi ko, sa dami na nang inaral ko, grabe, nalulugo ni utak ko, gusto ko na magtrabaho. Tapos, sabi nila, kailangan mo yan. O, di, tsinagan ko. Kasi walang focus doon, inabot ako ng 4 years. Tapos, ito naman, natapos din sa awa ng Diyos. Pero 4 na taon, kasi hindi ko nga sineryoso. Tapos ito namang international politics. Sabi ko, anin ko naman yung international politics? Sasakit lang yung ulo ko dyan. Kailangan matapos mo kaagad. O, sa awa ng Diyos, ano na ngayon? 2 taong ko na ngayon. Siguro matatapos ko rin. Kung hindi matapos, okay lang. Kung at least kahit pa paano may kaunti na akong nalaman, okay lang yun. Kaya tapos ito namang European na inaaral ko rin, na grade 2 na ako ngayon. Kasi hindi ako binigyan ng civil service commission sa atin ng result ng ko. So, kailangan ko mag-kindergarten ulit dito. Grade 1. O ngayon, grade 2 na ako. Grabe. Ito, ang tawag sa akin nun, balik tutorial. Balik tutorial. Bumalik sa pag-aaral. O ngayon, sa aking European naman na inaaral, grade 2 na ako. So, kaya, dahan-dahan, kaya sa dami ng inaaral ko, plus yung invention, sa dami ng inaaral ko, kailangan ko minsan magmuni-muni sa ilalim ng mga puno, sa gilid ng, sa environment, para ma-refresh ang utak ko. Kasi kung makikipag pa ako sa mga kaibigan ko, makikipaglakwatsahan, hindi ako makakapag-focus sa pag-aaral. Kaya tatalikuran ko muna ang lahat. Yun. So, segue lang po yun, segue. So, ngayon, tuloy na tayo dito sa militarization, Federal Parliamentary Form of Government, the best po yan. At saka yung mga parula, Pangulong Duterte, si Sir Lorenzana. At hindi ko po nakakalimutan
Thank you. Magpasalamat rin po sa lahat ng sumusunod sa ating Pangulong Duterte, katulad ni na Sir Simatu, Sir Anyo, at saka thank you na rin naman po sa mga mayors na nakikipag-coordination kay Sir Simatu, kay si Sir Anyo, si Mayor Isko, number 1. Pero sinabong po muna kita kanina, ngayon babandawan na po kita. Thank you po, Mayor Isko. At ang kabuuan ng bumubuo sa Municipality of Manila. Kasi nung kasagsagan ng ulan, kasagsagan ng baha, nakikita ko po kung gaano po nagtatrabaho ang ating mga taga City Engineering Office. Ay salute you po. At lahat po ng mga cities or lahat po ng the entire Philippines na nakikiisa po, nakikipag-coordination, nakikiisa ang mga mayors, lahat ng mga government officials, elected man sila or hindi, thank you po. Thank you sa mga mabubuti niyong ginawa. Pero pag nagnanakaw po kayo, sasabunin ko kayo. Yan, maraming salamat po sa ginagawa nyo pong pagpapaunlad ng ating bansa. Change is coming. So, dito na tayo kay Miss Ding Baksya. Sasabunin ko na naman muna ito si Ma'am Garen Janet at saka si Sir Duque Francisco, Dr. Francisco Duque, si Sir Duque. Kasi, Sir Duque, maawa naman po kayo sa ating 833,000 kids na naturukan ng Ding Baksya. Hindi po kayo nag-provide ng tinatawag na CDC bago pagtuturukan tong mga batang to. Na ang ibig po sabihin ng CDC ay Center Disease Control. Dapat po dyan sa Pilipinas, ang Department of Health, mayroon po tayo tinatawag na Center Control Disease. Dapat, bago natin ang isang bata bakunahan, na kahit anong klaseng bakuna, hindi lang po dito sa Ding Baksya. Like for example, measles. Kailangan ang bata po ay healthy bago natin bakunahan. At least 1 month yung bata ay hindi nagkasakit. At least 1 month or dapat nga 4 to 6 months. Dapat yung batang yon hindi nagkasakit, hindi sinipon, hindi nilagnat, basta hindi nagkasakit. Dapat saka pa lang natin silang sasaksakan ng bakuna. Kasi bakit? Dahil ang bakuna po ay sakit po yan. Yung po ay mga pinahinang mga viruses, mga sakit. So kung yung bata infected or may sakit, matatalo ang immune system ng bata doon sa isasaksak nating bakuna or vaccine. Yan po yan in general, sa lahat po ng bakuna. Pero, mayroon po akong ilalad sa inyo dito about Ding Baksya. Kaya, Sir Duque, kaya nga sabi ko po talaga, i-pairing squad natin ito si Janet Garin at saka si Pinoy Abnoy, Noy Pinoy Abnoy. Dahil sa dami nilang minarder, marami silang pinatay dito sa Ding Baksya. Plus, plunderer pa sila, di ba? Doon sa 3.5 billion piso. Ano yan? Facts yan, ha? Facts from COA. Kasi may COA report naman yata yan na talagang bumili siya ng Ding Baksya ng 3.5 billion pesos.
for that dingbaksya, na hindi naman dapat ang government natin magbabayad ng dingbaksya kasi ginawa nga tayong mass investigatory invention project na actual experiment, tao pang ginamit. So, kailangan dapat ang Sanofi ang magbabayad sa atin ng billion euros. Kaya nga, ang mga utak ng abnoy na yan ay nasa talampakan, hindi niya inisip ang for the whole, ang kapakanan ng mga Pilipino, ang inisip niya ang kapakanan ng kanilang bulsa, yun. Kaya dapat na ito firing squad. Dalawa na ito si Janet at saka si Pinoy. Diyan sa dingbaksya na yan, sa mga plunderer. Murderer na sila, plunderer pa, so dalawa yung case nila. Kung akong masusunod, kung akong presidente dyan sa Pilipinas, magpapasa talaga ako ng batas na ganun. Kasi, kung ang isang presidente ay kailangan value also human life, basta ako ay value human life, pero doon sa mga, anong tawag ng lolo ko noon? Doon sa mga obedient na mga tao, may tawag ang lolo ko doon mga anong mga tao, law-abiding citizens. Doon sa mga law-abiding citizens, I value life. To those who are yan. Pero doon naman sa mga panangkaw, mga terorista, kriminal, kaya kayo na mga MPE dyan, lumabas na kayo dyan, wag na kayo magpalukulo, wag na kayo magpauto talaga kay kay Juma Season. Alam mo, linting na yung Juma Season. Ang tanda-tanda na, grabe. Wala na, hindi na kayo mananalo. Hindi na mananalo ang MP. Sumurrender na lang po kayo talaga. Kasi wala na pa kayo pag-asa sa mundo. Dadami lang po ang galis niyo. Ang sarap-sarap ng buhay ni Juma Season, lintik na yan. Alaga pa siya ng Europe. Kaya nga pinagkaisahan ng Europe si Pangulong Duterte. Ano ba yung ano ba yung inano ng Iceland? Pinagkaisahan ng anyway, mga taga-Eastern Europe naman yun, supposed to be. Hindi rin, may malaking bansa din, pero grabe. Ayan. Kasi, yun yung mga protector ni Juma Season. yun. Natatawa lang ako, pero, yan. Pero totoo po yun. Dito tayo, tuloy tayo dito sa dingbaksya. Ang dingbaksya, kaya kailangan po, bago turukan ng isang dingbaksya ang isang bata, ito yung minadali kasi nila, hindi sila nagkaroon ng Center Disease Control, hindi nila yung bata chinik up kung may asthma ba itong batang ito, kasi pag may asthma, hindi pwede turukan ng dingbaksya. Mamamatay yung bata pag may asthma. Mamamatay, as in mamamatay, ha? Hindi lang as in, pag ang isang bata naturukan ng dingbaksya, kasi yung dingbaksya, alive siya na parang kinuha siya sa yellow fever.
ano ba yung ipinaliwanag sa akin ng mga scientist na yan? Kasi may mga medical term yan eh. Basta, itong dingbaksya, buhay siya na sakit na from yellow fever. Kumbaga itong yellow fever ay ito yung kanilang in-invent na para i-bakuna sa mga dengue victims. Kasi itong yellow fever ay siyang itong dengue at saka yellow fever ay magkapareho sila ng, kumbaga sa boxing, magkamat sila. Pero ang ginawa nitong Sanofi, itong yellow fever na sakit, na virus, hindi nila pinatay. Yun ay alive pa na inilagay dito sa dingbaksya vaccine. So, pag itinurok sa bata, live na live yun talaga, buhay na buhay. So, either iikot yan sa mga kasuan ng bata, sa gagalaw siya, pero ang center daw na tinitira ay yung membrane, yung utak ng ugat, membrane doon. So, pag ang isang bata may asthma, dead ball talaga yung bata. Kaya pala maraming namatay dyan. Kung may heart disease yung bata, o kahit bata o matanda, pag may heart disease, dead ball din. So, kaya maraming namatay dyan. Pag may high blood, anong naturukan ng dingbaksya, according to sa mga scientist, pag may high blood, dead ball din yung naturukan ng dingbaksya. Kung HIV positive ang naturukan ng dingbaksya, dead ball din. Wala nang manghihina o ano pa man, dead ball talaga. Dead. Kung may sakit na anemia, ibig sabihin mahina ang dugo mo, may sakit kang anemia, anemic, dead ball din talaga pag natusukan ka ng dingbaksya. Pag buntis ang isang nanay na matusukan ng dingbaksya, dead ball yung bata or either yung nanay dead ball, so both dead ball. Kung ang bata ay na-dead ball sa loob ng tiyan, so yung bata maagas, matatanggal. Kung malakas ang resistensya ng mother, survive yung mother. Pero pag mahina ang resistensya ng mother, dalawa ang patay. Ang buntis at ang baby. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang tanong sa ating DOH, Garin, Janet, at saka kay Pinoy Abnoy, Noynoy. Isasali ko na rin ngayon si Panangkaw Duque Francisco Doctor. Sasabihan na rin kita ngayon na Panangkaw kasi nakikipagkatsabahan ka dito sa mga plunderer na ito, nakikipagkutsabahan ka kay Janet Garin. Paano mo sasabihin na kailangan ibalik ang dingbaksya sa Pilipinas na wala namang kayo report or datos na inilalabas publicly doon sa 833 people na tinurukan nyo ng dingbaksya noong 2015-2016. Sige nga, mga walang hiya talaga kayo. Ito po ay proven po ito ng mga scientist, hindi po ako nagsasalita lang po sa inyo dito ha. Maswerte yung mga batang naturukan na matitibay ang resistensya at walang asthma, walang heart disease, walang high blood,
walang HIV, hindi anemia at hindi buntis, maswerte ng kaunti yung mga natusukan na yon, pero kailangan blood cleaning sila. Linisin yung mga nandoon pang mga natitira sa loob ng kanilang katawan. Kaya kung ako po sa iyo, Sir Duque, kunin niyo po yung mga pangalan ng mga naturukan ng Dingbaksya noong 2015, 2016, bigyan niyo po sila ng assistance. Kaysa bumili kayo uli ng Dingbaksya, yung mga taong yon, yung mga pamilyang yon, kasi I know, alam ko, ng mga naturukan nyo ay mga anak ng mga mahihirap dyan sa Pilipinas. Bigyan nyo po sila ng pera, assistance, kahit man lang monthly, para matugunan yung bata ng well-balanced diet na pagkain. Kasi itong mga pamilyang ito, isang kahig, isang tuka, alam ko, wala sila pambili ng masustansyang pagkain. Paano kung bigas lang ang kaya nilang bilhin at sardinas? Saan ang sustansya doon? O di kawawa naman yung mga batang ito, makakasurvive nga sila, pero magiging bobo naman sila. Diba? So, para ma-recover natin yung kanilang brain damage, kasi brain daw talaga ang inaano nito, parang ano pala itong Dingbaksya style parang shabu. Brain ang inaano niya, parang center of the body ang inano niya. Ang tinarget. Center of the body, brain, tapos yung mga lahat ng mga ugat-ugat na dinadaluyan ng dugo, yung blood circulation, mga veins. Kaya nakakatakot po itong ano na to. Kaya wag na po kayo bumili ng Dingbaksya uli, bagkos bigyan nyo po yung mga mahihirap na mga pamilyang ito. Para at least, mga ano pa lang sila ngayon kasi ano yan, 2015, 2016. So kung mga grade 5 sila noon, mga ano sila, grade 3, grade 4. So mga high school na yung mga bata ngayon. Paano kung college, pagdating nila ng college, hindi na sila nakakapag-concentrate ng kanilang pag-aaral. So dapat ngayon, kaya pa natin mabawi yung kanilang pwede pa natin i-rewire yung utak nila. Rewiring, kumbaga, yung damage ng utak nila. Kaya, yun po ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Dapat po magkaroon po ang Department of Health na project, makipag-coordinate naman sa Department of Education para ma-detect kung sino yung mga naturukan ng Dingbaksya. Yun lang po ang may sasabi ko dyan. Kasi, kawawa po yung ating next generation. Marami po yan, almost million. Sayang din po yung mga utak na yun. Ano natin yan? Human resources po natin yung 1 million na yan. Kasi kahit papano nag-aaral sila, di ba? Mga estudyante. Kung kalalabasan naman nila, Abnoy, Bupols, katulad ni Lini Lugaw, kawawa naman. Sa bagay, kahit Lugaw ang utak, naging fake vice president. Nang dahil ng daya. Pasensya. Hindi mo ako kailangan magmumura kasi sabi ng nagpapablog sa akin ng mga scientist, Amelita, ba't hindi mo natatanggal yung pagmumura? Alam namin mabait ka, pero bakit mura ka ng mura? Kasi pag napupunta ako doon sa mga segue, doon sa kanilang ipinapablog,
Naaalala ko yung mga pinagsasabi nitong mga hinayupag ng mga to. Kaya doon napapapura talaga ako na inaayos naman ni Duterte ang Pilipinas. Bakit ganun pa rin yung kanilang kay Duterte? Hindi sila maghalit doon sa mga galamay ni Duterte na mga panangkaw. Dapat yung mga galamay ni Duterte na mga panangkaw, yun ang pagsasapukin nila, hindi mismo si Duterte. Kaya, yun. So, natapos tayo sa isang vlog na to. So, never to dingback siya again. Kayo po, mga nanay sa Pilipinas, na naturukan ng inyong anak ng dingback siya hanggang ngayon, ang inyong mga anak, magpasalamat po tayo kay Lord, ng inyong anak ay nakasurvive, na buhay pa, pero kailangan po sila mag-blood cleansing. Yung doon po sa isa kong vlog na Bird's Nest, yata, or may vlog ako about, ipinapa-vlog din yan sa akin ng mga scientists, kung ano yung dapat gawin, kasi mahirap lang naman tayo, mahirap lang po kayo. Kung ano yung alternative na para ma-cleanse, mawala yung mga natitira pang mga dingback siya vaccine doon sa loob ng katawan ng inyong mga anak. Kasi ang inyong anak ay second life na po yan, parang survivor na po sila. So, pahalagahan po natin ang ating mga anak. So, at wag na po kayo papayag na turukan pang inyong mga anak ng dingback siya. Please naman. Tama na po. Fold me once, I gonna pardon you. Fold me twice, I gonna kill you. Kaya pag may mag-attempt na turukan ng dingback siyang inyong mga anak, agawin nyo yung ituturok sa inyong anak, iturok nyo doon sa magtuturok. Okay, iturok nyo kay Garen at saka kay Doki. Okay, God bless, bye-bye, good night. Guten Abend, schönen Abend. Sayonara. I love you. Ich liebe dich. Mayong gabi, kaninyong tanan. Maupay nga gabi. And God bless. And I love you all, guys.